أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما ونعوذ بك اللهم من العلم لا ينفع اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وأعمالنا إنك أنت مجيب دعوات برحمتك يا أرحم الراحمين واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا أما بعد أيها المشاهدون المشاهدات الكرام أهنيكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga ginigilyo naming kapatid sa Islam, alhamdulillah sa ating pagpapatuloy sa ating series kahapon na kung saan po ay nagkulang tayo sa oras dahil sa totoo lang ang buhay natin dito sa mundong ito ay kulang ang oras na iginugugol natin sa paggawa ng kabutihan. Akala natin yung oras natin ay sapat na pero hindi natin namamalayan na ito ay nagkukulang tayo sa anumang mga ating ginagawa, lalong-lalo na natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na ang akala natin ay marami tayong nagagawa pero sa kabilang dako mga kapatid ay tayo ay nagkukulang sa paggawa at paggugol ng mga kabutihan, kaya nararapat lang na tayo ay lagi nating hinihiling sa Allah na pahabain pa ang buhay natin sa paggawa ng kabutihan. At ang nabibilang mga oras at araw natin dito sa santinakpan na ito ay sana ito ay lahat maging kalugod-lugod sa Kanya, maging ito ay pagsamba na tanggapin niya sa atin sa araw na walang tunay na magbibigay ng habag at tatanggap ng mga mabuting gawain maliban sa Siya ang tunay na nag-iisang Diyos, ang nararapat sambahin na sinasamba ng lahat ng Kanyang mga nilikha dito sa sanlibutan. Mga kapatid, alam natin sa atin na dito sa mundong ito, kinakailangan natin ng bago natin marating ang isang bagay na layunin, na minimithin natin, na makamit natin, hindi basta-basta ito ay makakamit o tayo ay darating doon hanggat hindi tayo dumaan sa mga paraan nito para tayo ay mapunta sa lugar o sa isang pangarap o sa lahat ng anumang gawain na gusto natin dito sa mundo, hindi ba? Kaya kinakailangan sa paglalakbay na ito ay kinakailangan natin ng tinatawag na sabar. Ano nga ba itong sabar? Ito ang kung saan ang lahat ng mga mananampalataya ay inaatasan, inuutusan, at karapat dapat lang na sila ay magsabar, magtimpi, magtiis sa anumang mga bagay na kanilang ginagawa na lalong-lalo na sa paggawa ng kabutihan, lalong-lalo na sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kung hindi natin mararating mga kapatid ang anumang minimitihin natin. Sabi sa mga maranaw, prasarasay ka, kaayang ka di ka kerasay. Di ka prasarasay, ka miyarasay ka. Wallahi, this is reality. Ang ibig sabihin nun, kung ano ang itinanim mo, ang siya rin ang iyong aanihin. Kailangan natin na tiisin
ang lahat ng mga bagay na dapat nating tiisin para makamit natin ang mga bagay na gusto natin marating sa buhay. Ang mga taong hindi nahirapan sa kanilang buhay, sa kabilang dako sa mga panahon na yon, ay hindi madali na makuha nila ang pagsukses sa buhay. At ang mga taong nagpariwara, nagpabaya, at hindi sila nag-ijtihad, hindi nila ginugol, at hindi sila naging matiisin, at wala silang sabar, lalo na ang determinasyon, kailangan dito ng patience. Sa bandang huli ay hindi sila kasama sa mga nagtatagumpay dahil wala silang pagtitiis, pagtitimpi na kinakailangan ito para nang sa gayon ay maging matagumpay ang isang tao. Dito po tayo nagkulang kahapon sa oras na kung saan ang ating kaalaman na siyang dapat nating malaman, pagkatapos ay ito ay dapat isagawa at ito ay dapat ituro. Ang lahat ng mga ito ay hindi natin makakamit kung hindi tayo magtitiis, hindi tayo magsasabar. Dahil po ang buhay natin dito sa mundo ay sadyang tunay na ito ay pagsubok ng Allah. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim. Do people think that they will left alone and they say we believe in the oneness of Allah and they will not be tested? Indeed, we have tested the generation before them. And the fact of the matter is that all the prophets of Allah, they were the people who undergo with the severe test and life. Sila yung tunay na nahirapan. Sila yung tunay na nagtimpi at nagtiis sa kanilang buhay. Kaya bagat naman ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, asyadul bala al-anbiya thumma alladhina yalunahu aw alladhina ba'dahu wa yalunahu. Sino ang tunay na nahihirapan, nagtimpi, at sila rin ang mga kinalugdan ng Allah at nagtagumpay, kundi ang mga sugo ng Allah. At ang sumunod dito ay ang mga taong sila ay sumunod sa kanilang mga yapak. Sinundan nila ang mga turo ng mga propeta, lalong-lalo na sa kapanahunan na panghuling mga araw, tayo ngayon sa henerasyon natin na ngayon na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang dapat na siya ang ating tunay na susundan sa lahat ng kanyang mga turo at kanyang mga yapak. Mga kapatid, hayaan niyo ako na basahin natin ang aya sa Quran, ang talata kung saan sa Suratul Baqarah, na maaari ito ay magbigay pukaw sa ating puso't isipan na ang lahat tayo ay susubukan. Ikaw na naghihirap ang buhay mo dahil wala kang trabaho at wala kang pera. Ikaw na mayaman, na ikaw ay may kapangyarihan at ikaw ay tanyag, ikaw ay maalam, isang guro nagtuturo, kahit sino man, lahat tayo ay susubukan ng Allah. Pakinggan mabuti ang aya patungkol sa pagsubok na ito. Matutunghayan po natin sa Suratul Baqarah. Ba'da a'udhu billahi minasyaitan. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Sadaqallahul Azim. Ang malapit sa kahulugan sa wikang Tagalog, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi ng ibig sabihin niya sa ating wika. O katiyakan at katiyakan, lam. Itong lam na ito ay lamu ta'kid, na kinakailangan na nararapat lang at dapat nyo na katiyakan. Kayo ay aming susubukan. Saan? Sa mga bagay na pangamba sa buhay. Pagkatakot.
Lahat tayo minsan dumaan sa buhay natin na tayo ay natakot. Hindi ba? Natakot tayo minsan sa mawalan ng trabaho. Matakot tayo na minsan ay mamatay tayo na bigla. Kawawa yung pamilya natin. Anong mangyayari? Natatakot tayo na magkaroon tayo ng sakit. Ito ngayon, huwag na tayo lumayo. Itong usapin patungkol sa COVID-19. Kinatatakutan natin eh. Kasi ang problema, mabuti kung nakikita mo yung kalaban mo, pwede kang umiwas. Ito, tignan nyo, ang pagsubok ng Allah ay hindi natin siya nakikita, kaya bagat lahat tayo ay natatakot. So, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay tunay na ipinabatid sa atin na tayo ay susubukan sa lahat ng uri ng pagkatakot. Sa anong uri? Any kind of fear na ating ito ay nangyayari sa buhay natin. Susubukan tayo sa pagkatakot, susubukan tayo sa pagkagutom, at susubukan tayo sa kawalan ng ating yaman. Pera, ng ating mga kayamanan. Na ito ang dahilan kung bakit gusto natin tayo ay magtagumpay, magparami ng yaman, nang sa gayon ay makamit natin at makuha natin ang ating mga layunin. At iiwan natin sa ating mga anak. Subhanallah. Ang mga pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan tayo ay susubukan, sa mga bagay na gusto natin at ito rin naman na kung saan ay susubukan tayo rito at dadaan tayo rito ng matinding pagsubok. Susubukan tayo sa pangamba, takot, sa pagkagutom natin. Ilan ang nagugutom ngayon mga kapatid? Wallahi, huwag na natin dahil sa kaiklian ng oras natin. Maraming dumanas ng taggutom ngayon sa ating mga kapatiran. Pero aming mga kapatiran, alamin ninyo, na ang pinakamamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala na si Propeta Muhammad, na pinakamamahal niya sa lahat ng mga propeta, ay dumaan ng tinding pagkagutom. Isang araw kung saan tinalian niya ang kanyang tiyan dahil sa tindi na siya ay nagugutom. Minsan pumupunta sa kanyang mga asawa, mayroon ba kayong pagkain para ito'y makain natin? Wala, o sugo ng Allah. O sige at ako na lang ay mag-aayuno. Subhanallah. Kapatid, kung nahihirapan ka ngayon sa buhay mo, isipin mo na si Propeta Muhammad, pinakamamahal ng Allah, mas matindi ang dinaanan niya kaysa sayo na anumang pinagdadaanan mo. Magtiis lamang para sa Allah dahil ang lahat ng mga pahirap sa buhay ay hindi to permanente. Pagkatapos ng hirap ay may ginhawa sa bandang huli. Manalig ka lang sa tunay na nag-isang Diyos. Magtiwala sa Kanya at gumawa ng mga paraan. Para ito ay makayanan mo. Para ito ay gawin mo ang ano ang dapat mong gawin. Pagkatapos ng yaman, susubukan din tayo sa mga pagkawala ng buhay, ng ating mahal sa buhay. Pamilya, anak, magulang, at kaibigan, kahit sino. Dahil lahat naman tayo talaga ay dadaan na tayo ay mamamatay at lilisanin natin ang mundong ito. Pagsubok ito ng Allah na kung saan ang bawat isa sa atin sa pagsubok na ito ay minsan ang iba ay nawawala na siya sa sarili niya dahil hindi na siya makapag-move on. Hindi niya natanggap na biglang saglit ay nawala sa kanya ang anumang mga bagay na ibinigay lang ng Allah, ipinahiram lang ng Allah at siya ring sadyang kukunin niya ang anumang mga bagay na ito ay ipinahiram niya sa atin. Pagkatapos nito ay susubukan din tayo sa mga pananim. Sa pananim ng mga ng ating mga ari-arian. Ng mga kayamanan na gusto natin, na nakikita natin, na palamuti, na pinagyayaman na natin at gusto natin magparami dito sa mundong ito. Ang lahat ng mga ito ay binanggit sa Quran na kung saan sadyang tayo ay susubukan ng ating tagapaglikha. Subalit ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, magbigay, ya Muhammad, ng mga magagandang balita. Saan ang magandang balita ito? Wabashir, magbigay ng magandang balita, as-sabirin. Sino? Magbigay ng balita ng maganda, o Muhammad, o kayo naniniwala, o kayo na nakikinig, na kayo na nagtitiis sa anumang mga pagsubok na itinalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Ang magandang balita ito ay kayo ay magtiis, na kayo ang mga sabirin. Dahil innallaha yuhibbus sabirin wa innallaha ma'as sabirin. Dahil ang Allah, mahal niya ang mga taong matiisin, matimpi, na ito ay pagtitimpi nila sa Allah subhanahu wa ta'ala.
Pagkatapos ay ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbanggit, at ang mga matiisin, yaong sila na pag sila ay dinapuan o dumating sa kanila ang mga pagsubok sa buhay na ito. Ano ang kanilang sinasabi, mga kapatid, pag sila ay dumadaan sa mga pagsubok dito sa buhay na ito? Sadyang kanilang sinasabi sa kanilang mga sarili na kung saan ang Allah subhanahu wa ta'ala ay susubukan ang bawat isa sa atin, at sasabihin ng mga ito na sila ay nagsasabi sa sandaling dumarating ang mga pagsubok na ito, na sila ay nagsasabi na katotohanan man kami ay nagmula sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa Kanya kami ay muling babalik. Lahat tayo galing sa Allah. Lahat tayo ay mula sa Kanya at sadyang lahat tayo ay babalik lahat. Wa ilayna turja'ul umuru kullu ilallah. Lahat ng Kanyang nilikha. Lahat ng Kanyang nilikha dito sa sanlibutan. Lalo na tayo na mga tao at ang mga jinn na kung saan binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagsubok, ay tayo ay lilitisin sa araw na kabilang buhay. Sila yaong pag sila ay dumating ang mga pagsubok, nagsasabi ng inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Wallahi mga kapatid, anumang matinding pagsubok na dumating sa isang tunay na mananampalataya na nagtataglay ng tamis na pananampalataya sa kanyang Panginoon, at siya'y tunay na nagtitiwala at tigib na naniniwala sa Kanya na walang pwedeng mangyari maliban sa kapahintulutan ng Allah, at ito'y itinakda na sadyang mangyayari, at siya'y nagsasabi na katotohanan galing kami sa Allah, at kami rin ay sadyang muling babalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos noon, ulaika alayhim salawatum min rabbihim. Tignan nyo, ano ang kabayaran? Ano ang ibibigay ng Allah? Ang kapalit ng iyong pagtitiis, ang kapalit ng iyong pagsubok na ito'y tiniis mo para sa Allah, sila yaong aming bibigyan ng kagawaran. Nagawaran namin ng salawat. Bawama huwa salawatullah wa salawatul malaika alal ibad. Ang salawat na ito ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pagpapala niya at ang kanyang pagpapatawad. Kapatawaran, sino? Sa mga taong yaon na sila ay nagtiis at nagtimpi sa Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanilang Panginoon, tatanggapin nila ito ang pagpapatawad at habag ng Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang habag na sila yaong mga matuwid na tunay na binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng patnubay dito sa mundong ito. Oo, patnubay ang ibibigay sa iyo ng Allah sa atin na tayo ay gusto natin na magtiis para sa Allah. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi rin verse 46, ang Allah ay nagsabi, wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu rihakum wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Allahu Rabbi. At kayo ay sumunod sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo, at huwag kayong magtalo-talo o magkawatak-watak, kayong mga sambayanan ng mga kamusliman, upang hindi maglaho ang inyong tapang at ang inyong mga lakas, na ito'y sadyang ipinagkaloob ng Allah sa mga taong tunay na naniniwala sa Kanya at nagtitiwala sa Kanya. Dahil kung hindi, manatili na kayo ay dapat kayo ay maging matiisin. Dahil kung hindi ay mawawala ang inyong lakas pag kayo ay nagkawatak-watak at nag-iba-iba. Kaya kailangan sa mga paraan ito ay kailangan manatili kayong matiisin sa bawat isa. Pagsubok ng Allah sa iyong kapwa, sa iyong kamag-anak at sa kahit sinong tao. At manatili kayong matiisin. Katotohanan, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay siya ay nasa panig ng mga taong matiisin, na tunay na sila ay nagtitiis para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, ang Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi rin niya sa Suratul Nahl, verse 126. If you want to review on this, read the tafsir of Ibn Kathir and some other of the mufassiruns in the Quran, and we can understand easily kasi mayroon na po ngayong mga English
na mga books na ito ay translated by Ibn Kathir, na ito po ay translated na sa English. Subhanallah, yung mga professional na nandyan na nakikinig, may Allah subhanahu wa ta'ala guide us and give us strength and full understanding of our religion, nang sa gayon po ay hindi pa huli ang lahas. Tayong lahat, hindi lang ang mga professional, lahat ng mga tao, lahat ng Muslim na tunay na nagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala, na gusto niya na siya ay makamtan ang tunay na tagumpay dito sa mundo, lalong-lalo na sa araw ng pag-uukom, na kung saan sila ay mapapabilang sa mga taong bibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng tagumpay. Wala in sabartum lahuwa khairu lis-sabirin. At kung kayo ay magtimpi, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay ito ang tunay na pinakamabuti sa inyo na mga taong matimpi. Naalala ninyo minsan, aywan ko sa amin kasi, sa mga Maranao minsan, tigr ka din, sabar ka din, pentang kasih ku Allah. Ka upamakas kay mialalim, nanay no kabas umur ka wallah, nabakita lembadin. Kasumur ka wallah, nakanabalagi do bakita pakabak kayawa kamalanat. Na inudi mapi adna sa sakat na kasi isa alungan na mauri, akna ba si ibu sagyang kaya dunia. Hey mga pagtaw uwaga ma Islam, upanamukan tano su dunia na lebih panamukan na so alungan na mauri. Kagyang kaya dunia na badin sagad su kintay nakakal su pimbasukan. Ang mga kapatid natin po na mga Maranao na nandyan, nakaka-relate po sila kung ano ang ating sinasabi rito. At sana maski kayo rin din dahil sa kaiklian po ng oras natin, pagpasensyahan nyo na. Ang Allah din subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, Wallahu Akbar, itong napakaganda ito sa Surah Yusuf. Sa Surah Yusuf, verse 95, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, Innahu may yattaqi wa yasbir, fa inna Allaha la yudi'u ajral muhsinin. Ang katotohanan, ang sinuman na tunay na siya ay katakutan niya ang Allah. Nakuha po natin ang takot sa Allah na hindi tayo lalagpas doon sa mga guhit na gusto niya. Dahil natatakot tayo sa parusa ng Allah at tayo ay naglalayunin sa gantimpala ng ating tagapaglikha. Ang tunay na kung sino ang tunay na sila ay matakot sa Allah subhanahu wa ta'ala at sila ay magtiis. Sila ay magtiis. Katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kailanman ay hindi niya hahayaan na mawala o mabaliwala ang gantimpala ng yaong mga tao na tunay na matiisin. Si Propeta Yusuf alayhi salatu wasalam, kinatakutan niya ang Allah. Isang babae na Imra'atul Aziz, na siya ay sinubukan, pagsubok sa kanya, pero ang sinabi niya, Inni akhafullaha rabbal alamin, kinatatakutan ko ang Allah subhanahu wa ta'ala ng Diyos ng sanlibutan. At kung ako'y makulong ay mas gustuhin ko pa na makulong kaysa sa ako ay pagbintangan sa mga bagay na hindi ko ginawa. Tiniis niya yun. Ang ganda, ang yaman, ang pera, at kapangyarihan, maski mapahamak ang buhay niya, wag lang ipalit ang anumang bagay na ito ay hindi gusto ng ating tagapaglikha, ang kanyang tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. At dahil sa pagtitiis niya dito, at dahil sa takot niya sa Allah, tignan niyo mga kapatid, matakot ka lang sa Allah, magtiis ka lang sa mga pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala, anong nagresulta na nangyari sa kanya? Hindi ba siya ay naging gobernador ng Misra? Hindi ba siya ay naging tanyag at kilala na binigyan ng kapangyarihan at binigyan ng kaharian na kung saan siya ang nagbibigay ng mga panustos at pagkain sa buong sambayanan ng lugar na Misr, na kung saan ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang patungkol dito ay nabanggit po ito sa Surah Yusuf sa Quran. Mga kapatid, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbanggit din sa Suratul Imran verse 200. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. O kayon na mga naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanyang kaishan, isbiru, magtimpi kayo, magsabar kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala,
at inyong panghawakan ang bigkis ng inyong tibay at sa Allah subhanahu wa ta'ala, at katakutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala, nang sa gayon kayo ay masama sa mga taong matagumpay. Ang pagtitiis sa lahat ng pagsubok ng Allah, magtiis lang tayo mga kapatid, ang hulihan nito ay ang tagumpay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Nabanggit din to ng Allah subhanahu wa ta'ala, maghingi kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala ng pagtitiis sa inyong mga pagdarasal at sa inyong paggawa ng mga kabutihan, dahil tunay na ito ang tunay na pinakamabuti sa mga taong sila ay tunay na natatakot sa kanilang Panginoon, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi din. Pakinggan ito mga kapatid, makikita natin ito sa Rawahu Muslim. An Ummu Salamah radhiyallahu anha annaha qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu annahu yaqul, ma min muslimin tusibuhu musibatan fayaqulu ma amarahu Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha. Si Ummu Salamah ay nagbanggit at sinabi niya, kinalugdan nawa ng Allah, na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ang sino man sa mga kamusliman na dumating sa kanya ang pagsubok na sinubukan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, pahirap, pasanin sa buhay, at siya ay nagsabi sa anong ipinag-utos ng Allah sa kanya, walang Diyos na inna lillah, kami ay galing sa Allah at muling babalik sa Allah, at hihiling, O Allah aking Panginoon, ajirni fi musibati, bigyan ako ng gantimpala sa mga pagsubok na dumating sa akin ngayon. Wa akhlifni khairan minha, at ito ay palitan ito sa akin. Dahil saan? Dahil sa paggawa ng aking pagtitimpi, at palitan ito sa akin, o aking Panginoon. Alam ko ito'y batid mo na ginawa mo at itinalaga ito para sa akin, illa ito ay papalitan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, na ang hirap at pagsubok na ito ay magiging mabuti sa kanya. Ang kapalit nito ay gantimpala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kung makikita din natin ito sa Muslim, na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay sinabi niya, ajaban li amril mu'min, innamrahu kullahu khair, in asabahu sarra syakar fakana khairan lahu, wa in asabahu darra sabar fakana khairan lahu, wa la tajidu hada illa lil mu'min. Ya Rabbi, Allahumma ja'alna min haula'is sabirin. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi na nakakamangha at nakakapagtaka ang buhay o ang kalagayan ng isang mananampalataya sa kanyang Panginoon. Anumang dumating sa kanya, ito ay batid niya na mula sa kanyang Panginoon. Pag dumating sa kanya ang anumang mga mabuti, ay siya ay nagpapasalamat sa Allah. Anumang mga pahirap at pasanin, problema sa buhay, siya ay nagtitimpi para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ito matatagpuan maliban lamang sa tunay na mga naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, alam niyo po ba ang pagtitiis na ito? Magtiis tayo para sa Allah. Magtimpi para sa Kanya. Hindi para sa tao, kamag-anak, asawa, anak o kahit sino. Para sa Kanya. Minsan kasi sa buhay ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay napadaan sa isang libingan na ang babae ay laging umiiyak doon sa libingan ng kanyang anak na hindi niya matanggap. Sa tindi ng kanyang pag-iyak, ang propeta sabi niya, O babae, magtiis ka sa Allah. Sabi ng babaeng ito, hindi mo alam ang tindi ng hapdi, sakit at kirot na dinadanas ko ngayon. Umalis ang propeta, napunta sa kanyang bahay, sinabi ng mga tao, O babae, hindi mo ba alam ang nagsabi sa iyo na magtiis ka kundi si propeta sallallahu alaihi wasallam? Sabi niya, hindi ko alam kung yun si propeta. Ang babaeng ito ay nagbilis at pumunta sa tahanan ni propeta sallallahu alaihi wasallam at nagsabi siya at nagpaumanhin na papasukin siya at nagsabi, O sugo ng Allah,
patawarin ako ng Allah at patawarin mo ako. Hindi ko alam na ikaw ang nagsabi noon. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, anong sinabi niya? Innamas sabru min azmatil ula. Katotohanan ang pagtitiis, doon pa lang sa pagdating ng pagsubok na yun, magtiis ka na agad. Huwag kang magsalita ng anumang mga bagay na pagsisisi, mga bagay na kung saan ikaw ay naninisi sa sinumang mga tao. O sinisisi mo ang sarili mo o ang iyong Panginoon o kahit sino mga tao. Sabihin mo ang inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dahil ang tunay na gantimpala, makukuha natin doon pa lang sa unang pagbagsak ng pagsubok na ito, magtimpi ka. Minsan kasi natatanggap natin ng anumang mga pagsubok pagkaraan ng ilang araw, ilang buwan, naka-move on na siya kasi nakalimutan niya dahil sa tao, dahil sa environment. Samantala doon pa lang dapat magtiis ka para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil isa sa mga definasyon ng sabr ayon sa mga fuqaha, ayon sa mga ulama, ang definasyon ng sabr ay adamu syakwa ilallah. Adamu syakwa bi'alam allati anta fi. Yung hindi ka magsasabi, hindi ka magrireklamo, hindi ka maninisi sa anumang nangyari sa iyo at lalong-lalo na ikaw ay doon lamang magsusumamo sa Allah subhanahu wa ta'ala at magsasabi sa Allah subhanahu wa ta'ala na, Ya Allah, ako ay galing sa iyo at muli ako ay babalik sa iyo. Patawarin ako at gawin akong tunay na mapabilang sa taong matiisin. Mga kapatid, pagtitiis sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, dumating na naman ang oras natin. Pero hindi ko nabanggit, ano ang klase ng pagtitiis na pagtitimpi na ito? Hindi po ba ito ay talata? Hindi ba ito ay tatlo? Yes. Kung ang kaalaman na nabanggit natin kahapon ay patungkol sa kaalaman sa Allah at kaalaman sa Propeta Muhammad at kaalaman sa iyong relihiyong Islam, sa sabr ay mayroon dapat tayong malaman para hindi po tayong mabitin dahil actually bukas meron na naman tayong ibang topic. So yung nag-request ang mga kapatid natin na sinasabi nila, Ustad, sana bukas ang question mo ay patungkol sa Mother's Day dahil ito ngayon ang lumalabas sa karamihan ng mga Muslim. Allahu Akbar, bro, maraming salamat at maganda ang inyong mga request, pero ang problema, mayroon po tayong sinusunod na kung ano yung topic na dapat kong matapos inshallah hanggang matapos ng Ramadan, mga kapatid. Pero ang Mother's Day, mayroon na nagsasabi dyan ng mga kapatiran natin ng mga pantas na dapat ito daw ay iwasan dahil ito ay panggagaya natin saan doon sa mga kufar. Dahil ang Mother's Day, tayo bilang mga Muslim, araw-araw may Mother's Day. Lagi tayo nag-aalaala, nagmamahal, nag-aaruga sa ating mga magulang, lalong-lalo na sa ating ina, yung ating nag-discuss nung mga 2 araw ngayon. Hindi po ba? So kung bakit daw ito haram, ay dahil ito ay bid'a, pabago sa relihiyon, na hindi naman ito itinuro, ginawa ni propeta, 10 ng kanyang mga kasamaan, at kahit sino na mga ulama na nagsabi rito, ay ito ay pabago sa relihiyon. Kaya dapat bilang Muslim, iwasan natin yun, dahil ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. So ngayon mga kapatid, ano ang tatlong sabr na ito? I hope I made clear myself regarding about this issue about the Mother's Day. Mga kapatid, maski araw-araw, maski hindi ngayon, bukas isang araw, sabihin mo, I love you mama, ina, mahal kita, I miss you, bigyan mo ng anong mga bagay na gusto mo. Samantalahin natin paglingkuran, pagserbisyuhan ng ating mga magulang. Hindi lang tayo nakikigaya na kailang merong araw doon sa katulad nitong ginagawa ng mga kufar kung paano sila ay magdiriwang. Bilang panghuli mga kapatid, subhanallah, patawarin niyo ako sa paghaba ng oras natin. Ang pagsasabr na ito ay siguro dahil sa oras ay nawala na. Inshallah bukas na lang po. At kung may oras tayo, ang siyang ating inshallah ay ating itutuloy. At maraming panunood at nawa gantimpalaan tayo ng Allah sa lahat ng ating mga mabubuting gawain. Wa akhiru da'wana anil